O alam nyo ba mga kababayan na minsan na palang binulatlat ni Congressman Marcoleta mga kababayan etong sekreto sa pagkatao ni Erwin Tulfo. Na ngayon mga kababayan, tumatakbong senador sa ilalim ng bagoong Pilipinas ni BBM. Okay sana itong si Tulfo Okay sana itong, di ba mga kababayan, si Erwin? Di ba kung ikukumpara natin kay Raffy? Medyo aprobado tayo dito dahil hindi ito masyadong mayabang Kaso nga lang mga kababayan, anyari? Nagpa-under ng mga ngag-ngag mga kababayan sa ilalim ng bagoong Pilipinas. Ginawang parang aso, 'di ba, ni Tambaloslos mga kababayan sa tuwing naglilibot-libot si Tambaloslos. Andyan talaga si Erwin Tulfo na nakaganyan talaga na parang may tali na hulang na lang kadena mga kababayan na hawak ni Tamba. Akala ba namin, Erwin, ipagtatanggol mo ang mga ordinaryong Pilipino? Paano mo ang pagtatanggol yan na luhod ka na dito sa mga taong garapalan sa pagwaldas ng pera ng bayan? Smio, sayang kay Erwin ha. At yun po mga kababayan, minsan na pong binulatlat nitong si Congressman Marcoleta etong tinatagong sekreto ng pagkatao nitong si Erwin Tulfo. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan, gusto po lang nating pasalamatan mga kababayan etong mga nagbigay sa atin ng super thanks sa mga nagdaan na hindi natin na-mention. Si Armandats UK, pati sa UK mga kababayan, umaabot pala tayo. Salamat po Mr. Armandats. At saka si Pearl 0621 from Florida, USA. Ang layo mga kababayan, no? Buti pa ang ating video nakaabot na ng Amerika. Gayon pa man mga kababayan, maraming salamat po sa inyong super thanks. Narito po ang video. For several years and you have been in active military service stationed in Europe. Ito yung yung time na nagpa-appoint si Erwin Tulfo bilang secretary ng DSWD. At anong nangyari mga kababayan noon? Hindi po siya natanggap. Rejected ang kanyang appointment sa DSWD dahil sumabit siya sa isyong ito mga kababayan ang citizenship at saka yung kaso niya na libel. Convicted pala yan si Erwin Tulfo mga kababayan at ewan lang natin dahil ito rin ang pagbabasihan sa pagtakbo bilang senador. Kung sumabit siya dyan sa appointment mga kababayan, paano siya hindi sasabit dito sa pagtakbo niya bilang senador? Kung ang pagbabasihan talaga natin is ang batas ay batas. Law is law, sabi ni Kim Chiu. From 1992 to 19... Sa classroom may batas. 96. To be an enlisted personnel in the U.S. Army. US Army? Enlisted personnel pala kayo ng ng US Army. Naging sundalo pala ng Amerika si Tulfo mga kababayan. 1988 to 1992. Ibig sabihin, naging Amerikano siya. Mayroong time sa kanyang buhay na hindi siya Pilipino dahil hindi po tatanggapin yan mga kababayan na Pinoy ka tapos US Army, ano ka, espiya? Ganyan. Ang tanong ko lang dinenounce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? Your Honor, Mr. Chair, I would like to ask for an executive session. Executive session ang hiningi mga kababayan, ibig sabihin, tayo lang ang mag-usap pag nasa publiko. Bakit hindi mo sagutin yan, Mr. Tulfo dito sa harap ng kamera dahil para maliwanagan ang taong bayan wala ka talagang tinatago na hindi ka Amerikano, walang issue sa iyong citizenship, ay masasagot mo yan ng diretsyo. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army for several years and you have been in military service stationed in Europe from 1992 to 1996. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either... Baka spy ka ha? Kung may spy ng China mga kababayan na sinasabing si Alice Goong, baka espiya to ng Amerika. Gayon pa man, kayado natin ng Amerika, okay lang. Pero joke lang po yung mga kababayan. Pero eto yung dapat plansyahin muna ni Erwin Tulfo itong mga gusot na bumabalot sa kanyang citizenship at itong kanyang mga kaso dahil ang batas is batas Sundin natin ang batas dahil unfair naman. May exception sa'yo, tapos sa iba wala. Paano pa tayo magpapatupad ng batas mga mambabatas na kung pagdating sa ating babaloktutin? You are a citizen by birth. Meaning to say, were you a citizen by birth? Or you have acquired U.S. citizenship by naturalization? Or that you are a lawful at anong lang pala yun? Under what
circumstances did you, I mean, what is the status of your citizenship when you Citizenship. enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military service station in Europe, sir? Mr. Chair, with all due respect, Estrada. Congressman Marcoleta, I think the Secretary has asked for the executive session with regard to your Okay. question. Executive session na naman, mga kababayan. Okay. There's another Can question. jump to another question. Mahirap ba sagutin yan? Yes or no lang naman yan eh. Kung sa quad, mga kababayan, yes or no? O, ganyan, yung mga quad. Ayaw talaga ng explanation. My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the Commission. This is the PIR, PIR. Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasig. 4 times. Is this still covered by the executive? So it was centered only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Honor, Mr. Chair? Yes, please, Mr. Sige. Secretary. Sagot. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. Cyber libel. Pero convicted ka pa rin. Kahit pa sabihin mong journalista ka, wala namang exemption sa batas, di ba? Kung mayroon kang conviction, hindi naman sinabi na except for Erwin Tulfo o sino bang mga reporter, exemption sila. Batas is batas eh. Di ba? It's a libel, 4 counts of libel. 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. What does that exactly mean, Mr. Secretary? If you were convicted 4 times in a case involving a single individual, No, what it's not for convictions. Actually, it's the count, Your Honor, Mr. Chair. 4 counts 4 of counts libel of that I was libel. convicted by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official actually, and I have my sources, and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. And Yes. Napunta na pala sa Supreme Court, mga kababayan. That is So anong sabi ng Supreme Court? the point, Mr. Chair. There are 4 counts of libel and you were convicted by the Pasay. Convicted guilty. Actually, mga kababayan, kung tayo lang ha, okay lang naman, yung libel lang naman iyan dahil alam naman natin itong nature ng nature nitong mga broadcaster, lalong-lalo na itong sina Tulfo, di ba, walang preno. Hindi naman yung masyadong big deal, pero kung talagang pagbabasihan mo yung batas, exemption ba? Ang mga journalista, dyan sa rules ng COMELEC na bawal tumakbo itong may mga conviction ng moral turpitude na kasama ang libel. Sana gumawa muna sila ng batas, mga kababayan, na nag-e-exempt dito. Hindi yung selective. Di ba? Special treatment. And on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. And so, by record, and as it appears in the file report, Wala tayong nabalitaan na binaliktad ng Supreme Court yan. Meaning, as of now, siguro mga kababayan, existing pa rin yung conviction niya doon sa libel. Mr. 4 counts. Secretary, it stands as a fact that you were convicted counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, Your Honor, Mr. Chair. Well, of course, you were Ang tanong, Tulfo, so kung journalist ka, exempted ka? precisely convicted because of your work. You are a journalist, Regardless of your work, di ba? but that does not change the situation. Oh, You can see? be convicted either Convicted way ka pa rin. in any other vocation, but the fact stands that there is a conviction. The problem you're trying to press out here, Mr. Chair, is whether or not his Malakas po ang mga kababayan ha. Itong sabit ni Erwin Tulfo dyan dahil hindi po siya mga kababayan na-appoint bilang DSWD Secretary after nyan. Meaning, ang Commission on Appointments, mga kababayan, mayroong nakitang sabit talaga. Ano na kaya itong pagtakbo niya bilang senador sa COMELEC? Hindi naman natin na sinasabi na
Antay tayo dyan kay Tulfo. Ang gusto lang natin is, kung talagang batas is ang batas para sa lahat, i-apply yan sa lahat. Conviction will be an issue in the process of confirmation because as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma, Mr. Secretary. This is the Laila dilemma. I am in support of your confirmation as Secretary of PSWD, and I believe you have just succeeded in proving to our people that you are qualified. But this is a problem that we need to trace out, Mr. Chair. How do we dispose this dilemma before us? Because it is in the report. I could have asked you this question, Mr. Secretary, if it did not appear in the report submitted to us by the Commission on Appointments, Mr. Chair. Thank you. Majority Leader. Mr. Chair, considering that there was a request And after niyan, makababayan na, hindi na appoint po si Tulfo. Malakas ang sabit niya eh. and the line of questioning will be tackled within the executive session. Humingi ng executive session. Since Ito sino ito mga kababayan gurang na ito Pimentel ba ito yung lawit ang labi? Diyos mio, isa din ito sa mga hudas sa mga quad mga kababayan Akala mo kung sinong magaling mga kababayan Ay nako. collegial body, we have to tackle Ganyan ang nguso this as a group. So may I suggest and reiterate, Mr. Chair, that we proceed for an executive session. Doon na sila mag-uusap sa executive session, walang camera. Bahala kayo. Baka marami pang bulat-bulat mga kababayan Anong masasabi niyo dito mga kababayan na mayroon palang mga tinatagong mga kalansay itong si Erwin Tulfo base dito sa binulgar ni Marcoleta? Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.